Again guys, shout out sa naiwang 263. 190, 92, 8 na lang sa mga di pa po nagla-like dyan. Gawin nyo ng 200. Konti na lang, 8 likers pa para maging 200. Baka naman. Here we go. Sige Sir Bad, pasok. Caballeros, ngayon pa lang pwede na natin sabihin na parang mas pinalala ang kaso na ni former President Duterte, pati na kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, kay Bongo at ibang co-perpetrator dyan sa ICC. At mukhang itong peking expose ng 18 na peking Marines. At siguro peke rin ang marahil, peke rin ang $2 million bribe accusation nila sa mga prosecutors ay mas nasira ang tsansa nila makakuha lang man ng any tulong or any relief, legal relief sa ICC. Kasi ngayon, hindi nang galit na galit sa kanila yung mga prosecutors, yung mga judges na naglabas rin ng statement. At ngayon, confirm rin na the Dutertes, the DDS, remain dangerous to society, dangerous to ICC, dangerous to the victims, dangerous to the rule of law. Kumbaga kung sa panahon na kung saan under review yung again kasi meron sila every 90 days at nire-review yung petition for temporary release, ay naipakita nila sa ngayon panahon na they remain dangerous at there is the danger na they will do everything to set Duterte free. In case pinagbigyan yung petition nila to temporarily put Duterte outside of the jail facilities. So ito ang picture na binigay sa atin dito sa interview o nakuha natin, itong impression nakuha natin dito sa interview ni Deputy Prosecutor Mamey Mandaye Niang, na sinabi niya ang dating nila ang dating sa kanila yung itong expose ng mga Marines ay deliberate intimidation or tinatakot talaga sila. So kung ganito, paano mapagbigyan si Duterte sa hangarin niya makakuha ng interim release order from the ICC? The more iisipin ng mga justices, mga judges and prosecutors, mas safe si Duterte dyan lang sa loob ng ICC facilities because he's a danger to society. He's a danger to the victims. He's a danger to the ICC. Diba sa vlog natin kahapon, sabi ni Kaufman, they are willing to go to the extent of coming to the Philippines to talk to the Philippine authorities, including President Bongbong Marcos at Undersecretary Claire Castro na para kupkupin. Kahit hindi katangahan talaga, kahit hindi na tayo member ng ICC. At si Duterte mismo, inalis tayo sa ICC. Pero humihirit pa rin sila na tanggapin na lang ng Pilipinas si Duterte dito na lang ikulong habang nagaganap yung trial sa The Hague. Kumbaga, let him live his life out until goodbye earth siya. At least he's in the company of his people dito kahit nakakulong. Pero ngayon, with this video, they showed the ICC that it remains a dangerous situation for Duterte to be given interim release. So yan ang net effect. At kahit si Prosecutor Niang, nakita yan. Dito sa interview sa Rappler, sabi ni Niang, intimidation, deliberate intimidation. Tinatakot talaga kami nito. Sabi niya, and I quote, ganito ang reply niya doon sa expose ng Peking Marines. Paul, thank you very much sa suporta sa independent and truthful blogging. Sabi niya, i-trace lang nila kung sino mga boss ni Baligot at kung saan panic siya. Yari siya sa ICC.
yan baka di mabigyan ng visa. Tama, oh. Yun, tama ka, Paul, ha? Kasi ganyan rin ang sinasabi ng ni Niyang. Sabi niya, well-funded kami. Wala yan $2 million sa amin. We are funded by 125 member countries. 125 richest countries in the world. Well, hindi kasamang Amerika at China at Russia. Pero still, at Israel, still, puro mayayaman yan. United Kingdom, Canada, France, Spain, buenos dias, con mi amigos y amigas está en Barcelona and y Madrid. Buenos dias a todos. Okay, good day to our OFWs in Barcelona and Madrid in Spain. Beautiful places. Okay, so yan ang sinabi rin ni Niyang Paul na ano lang man yung 2 million sa mga staff ng ICC na funded. Kaya tama ka. Kung kinakalaban nilang ICC, mahirapan sila makuha ng visa sa 125 member countries. Ang sarapan naman puntahan itong mga lugar na ito. Kala nila yung mga pipijugin na bansa lang. Kahit dito sa Asia, Japan, South Korea, puro kwan yan ICC member countries. Indonesia lang ata hindi. Kasi para maka-China ito. So, sabi ni Niyang, in reaction dito sa expose daw ng mga Peking Marines na gumawa rin ng Peking expose, sabi niya, that was certainly deliberately done to intimidate us because I think that normally our missions shouldn't be in the open public and that's something that shouldn't be done. So, yun, tinatakot talaga kami. Sabi niya, tinatakot talaga kami kasi dapat yung mga mission namin hindi open sa publiko. At hindi nila dapat ginawa yan, sabi niya, sa one-on-one interview sa Rappler. Salamat, Paul. Sabi niya, nakita ba nila itsura ng courtroom? Napakalinis, malaki at high-tech. Sobra yung $2 million. Napakaliit dun. Yung nga, Paul sabihin natin, mga 10 yun. So, bibigyan mo, siyempre, pati daw pamasa, pati daw hotel, pati daw, siguro maiwan na lang doon. Sa 10, mga $20 each. Sabihin natin, 1 million sa Pilipinas, $20 each. Kada isa. O, $20,000 each. Aliit pa rin nun. Sa atin, 20,000 is 1 million. Pero sa kanila, 20,000. Baka 1 to 2 months lang yun sa mortgage nila, ubus na sisirain mo ba yung karir mo at saka yung malaki mong sweldo? Isipin mo na lang. High-paying rin ito mga ICC officials, judges and prosecutors kasi malaki rin ang temptation sa kanila. Tingnan mo kung si Duterte, yung mga heads of states ang sinasubject nila dyan sa trial. Example lang kay Duterte, kung maka-afford siya magbayad ng 150 million a month or 2 million euros. 2 million euros. Monthly yan Monthly. Hindi pareho yung 2 million dito dollars, one time, big time lang. Ito monthly. 2 million euros monthly. Kung maka-afford siya magbayad sa mga lawyers niya, sila Kaufman, kaya niyang bayaran yung mga judges. Baka kaya pa niya bigyan niya ng 1 trillion o 1 billion o $500 million. Hindi lang 2 million, kundi 500 million meron siya niyan. Kasi sabi ni Cristina Conti, trillions ang ninakawan ni Duterte sa taong bayan. Pati na yung mga drug trade niya, pogo at online gambling na kapartner niya itong si Atong Ang. Kung si Atong nga, bilyon-bilyon ang kita. Yung principal pa, yung protector pa. So, sabi ni Paul, naiinggit lang yata si Baligot at Roque yung 2 million euros kasi kay Kaufman lang yung nga Hindi, ang question dyan, Paul. Sa mga Marines, magkano rin kaya binigay? Ilan million rin kaya ang talent fee ng mga Peking Marines? Maka every appearance sa TV meron. May talent fee. Malay natin, di ba, Sir Bud? So, sabi ni Niyang, I think you shouldn't believe any of those kind of things. I think that, the Office of the Prosecution functions through the resources allocated to it by the member states.
Oh, dito na Paul. Sabi niya, huwag niyo naman kami maliitin. Ang nanggagaling yung resources namin sa 125 richest countries in the world na kayang bilhin ng Pilipinas kung gusto nila. Oo. Sa yaman ng 125 member countries na yan in the world. Ha? Sabi niya, those are the only resources we use, either through the regular budget or extra budgetary fund, which is also properly documented. So sinabi nila, hindi naman sila pipitsugin, hindi naman sila palamunin, at hindi naman sila naghihirap. Kumbaga, kung may pupuntahan sila lugar to investigate, may kompleto na sila budget for airplane, hindi naman yung sa motel lang sila patirahin o kaya sa bahay ng mga biktima. Kakumpleto resources, pagkain, meron pang per dime, meron pang lahat basta lang meron lang sila resibo, may for example sa taxi may resibo, ganon, resibuhan lang, pwede nila ikwan yun, di ba? Hindi naman yun pareho kay Sara, sila naman tuloy na gastos talaga. Hindi pareho kay Sara, iniimbento na yung gastos, iniimbento pa yung tumanggap ng budget ng 612 million confidential funds. Inimbento na yung ginastusan ni Mary Grace Piatos, imbento rin yung Mary Grace Piatos. So from peking recipient ng confidential funds, ngayon napunta naman sila sa peking Marines at peking $2 million claim. $2 million claim. Yan. At dagdag pa ni Niyang sa separate interview na yung investigation daw sa Pilipinas was done independently of any parties. Kumbaga, they did it on their own at funded by the court. So kumbaga sabi niya, rich court kami. Hindi kami dependent sa sino man para bigyan kami ng resources. Sabi niya, kasi kung itong claim ng 18 na peking Marines, kumbaga nakagawa daw yung investigasyon sa tulong ni Trillanes. Si Trillanes ang nagbibigay ng mga tao or sinusupply sila ng mga witnesses at tinutulungan sila, pinapunduhan yung hotel, pati mga sasakyan nila. Meron pa nga sinasabi parang pang good time, meron rin. Pang chick siguro, meron rin. Pero sabi ni Niyang, hindi, lahat ito well-funded. Kayang-kaya namin gawin ito. Tama rin naman. Mga first world country, mga miyembro ng mga yan, third world country lang tayo. Kaya tawag sa atin third world dahil mahirap na bansa lang tayo. So baliktad na ang mga tao sa mahirap na bansa ang nag-bribe sa mga tao na first world or mga mayayaman na bansa. Oo nga naman. Logic. Medyo talaga. Medyo sa sentido komun. Oo nga naman. Otherwise, kung mas mayaman tayo sa ICC member countries, yung mga Dutch na sana, yung mga Israelites, yung mga British na sana ang nagtatrabaho dito. Oo nga naman, no? Bakit tayo ang naglilinis ng CR nila doon sa Britain, sa lugar ni Kaufman? Take off those fake reading glasses on your face and throw them away. I'm sending you a batch of the real thing. These cost thousands of dollars a pair. Sana sila ang naglilinis ng kwan natin, banyo natin. Kung tama itong sinasabing mga peking Marines na kaya natin i-bribe ng 2 million. Yung mga lawyer pa mga yan, lawyer pa sa first world countries. First world countries. Tama rin naman. Parang baliktad. Logic lang. So sabi ni Niyang, and I quote, "The office independently collects the information relevant to its investigations, identifies the individual from whom it collects witness statements, and assess the credibility, reliability, and relevance of all sources of information it requests and receives and examines incriminating and exonerating evidence equally." Yan, oo. Yun. So ibig sabihin, independent ginagawa ng on its own yung collection ng ebidensya ng office ng mga prosecutors. Shout out Marisa Sunakawa. At sila ang ina-identify kung sino bang taong gusto nilang kausapin.
kung kanino nila kukuha yung statements, Pete Dandan, paano shout nila out. i-review yung mga statements, paano nila kilatisin yung credibilidad, reliability at relevance ng information nila, at ina-examine nila ito, at yung hindi nila nakikita nila parang peking testimony o kaya hindi nakakatulong sa kaso, hindi na nila kinukuha yung mga testimony nito. So yan, hindi lang basta lang may ni-recommend na witness sa kanila, kukunin nila. Tama rin naman kasi what if yung witness na yun planted pala ng mga DDS? Ha? Oo nga naman. So yan, at least maganda itong clarification ni Niyang. At pero yun lang, practical, sentido común. How is it possible that officials in a third world country will bribe Italian ministers, kahit yung mga South Korean, di ba, yung head ng South kahit yung yung Russia, parang binili na niya yung mga sundalo sa North Korea, ganun. So baliktad nga yung first world countries normally. Kung nagba-bribe na lang man, CIA gumagawa yan kasi mayaman ang Amerika. Ay. So buti naman na-expose in a very practical way. Imposible rin naman paniwalaan na bribe ng 2 million. Wala lang yan sa kanila, $2 million. At wala rin niya kay Duterte. 2 million euros. Yan. Okay. So, yan. Yan ang update natin dito sa issue na ito, at also update dito sa sa storytelling LI ng 18 Marines. And we will be having more updates dyan sa issue na yan. Kasi they're crumbling, they're imploding. They're self-destructing. And we will blog about it mamaya. Salamat, Sir Bad. Grabe tong alleged 2 million, no? Grabe na bribe daw di umano sa mga ICC, mga kabsat. Fake Marines. Mas pinalala, bigla pa ang kanilang mga kampo, no? Mas lalong malalagay sa mas malaking problema. But anyway, maraming salamat, Sir Bad, no? Diyos ko, Lord Rudy. Naka po, awan manan, mga kabsat. Naka-live si Attorney Claire ngayon, mga kabsat. Puntahan natin saglit bago tayo